Sa isang sulok ng kalsada, isang lalaking nakabalot sa karton ang natutulog. Siya si Bogart, isang pulubi. Marumi ang kanyang damit, butas ang tsinelas, at amoy basura. Sa tabi niya, may lumang lata kung saan siya nanghihingi ng barya. Habang si Bogart ay abala sa paghahanap ng mga natirang pagkain sa isang plastic na supot, may 3 binatilyong tambay ang lumapit sa kanya. Sila si Junjun, Buboy at Totoy. Ang 3 hari ng kanto na mahilig mang-asar ng mga walang laban. Oy mga pre, tignan nyo, si Bogart may bagong pabango, amoy kanal. Pahingi lang ng kahit isang pandesal, sobrang gutom na ako eh. Eh di bumili ka. Hala, joke lang, wala kang ang pera. Biglang kinuha ni Junjun ang kanyang plastic na supot ng pagkain at itinapon sa kanal. Hala, bakit nyo ginawa yun? Relax ka lang pre, may mas bagay naman sa'yo yung pagkain sa kanal, di ba? Napayuko si Bogart, hindi na bago sa kanya ang pang-aapi. Sa buong buhay niya, wala siyang silbi sa mata ng lipunan. Tahimik siyang umalis at naupo sa gilid ng kalsada. Hindi na lang lumaban. Hay buhay, gutom na naman. Sana may mag-abot kahit pambili ng pandesal. Dinig ang kanyang tiyan na kumakalam. Sa di kalayuan ay nakita niya ang tindahan ng isaw ni Manang Isay. Napalunok siya at dahan-dahang lumapit kay Manang Isay. Manang, baka pwede naman akong makahingi kahit isang pirasong isaw. Hay nako Bogart, lagi ka na lang libre. Bakit kaya hindi ka maghanap ng trabaho? E paano naman ako maghahanap ng trabaho kung walang tumatanggap sa isang amoy kanal na tulad ko? Napabuntong hininga si Manang Isay. Ay nako Bogart, oo ito. Sana sa susunod ay makahanap ka na ng trabaho para hindi ka na laging nanghihingi ng paninda ko. Nalulugi na ako sa iyo eh. Salamat Manang Isay. Sige po, aalis na ako. Habang nakaupo si Bogart sa tabi ng basurahan, nakatingin lang siya sa langit. Kung may Diyos nga, sana bigyan mo naman ako ng kaunting swerte, kahit isang beses lang. Biglang lumiwanag ang langit. Isang meteorite ang bumagsak mula sa langit sa mismong harap niya. Nagkalat ang alikabok at isang kakaibang bato ang lumitaw sa gitna ng hukay. Napalunok si Bogart, hindi makapaniwala sa nakita niya. Ano kaya ito? Dahan-dahan niyang nilapitan ang bato. Ngunit bago niya ito mahawakan, bigla itong lumutang at pumasok sa kanyang dibdib. Ah! Nagsimula siyang mangisay. Kumislap ang kanyang mga mata. Nagising siyang ibang-iba ang pakiramdam niya. Ngunit nang sinubukan niyang tumayo, tumalsik siya ng 10 metro palayo. Ano yun? Parang nabangga ako sa hangin. Sinubukan niyang takbuhin pabalik sa pwesto niya. Pero sa isang iglap, nasa kabilang kanto na siya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig sa excitement. May dumaan na isang snatcher na hinablot ang bag ng isang matandang babae. Tulong! Nanakaw ang bag ko! Nakita ito ni Bogart. Tumakbo siya ng sobrang bilis at sa isang segundo, nahawakan niya ang likod ng t-shirt ng snatcher. Isang suntok lang, napalipad ang snatcher sa kabilang street sign. Sino ka? Huh? Saglit na napaisip si Bogart. Kailangan niya ng superhero name. Tumingin siya sa kanyang maruming damit, basang tsinelas at amoy kalawang na buhok. Ako si Super Pulubi. At ito ay biglang nag-transform bilang isang Super Pulubi. Ano ulit ang pangalan mo? Super Pulubi, Nay. Napakamot lang sa ulo ang mga tao pero pinalakpakan siya. Sa malayong parte ng lungsod, may isang misteryosong lalaki na nakaitim na nakamasid. Sa anino, lumabas ang isang lalaking may pulang mata.